Enero 2017, malamig ang gabi sa highway sa labas ng Valencia, Spain. Tahimik ang gasolinahan. Tanging ugong ng mga sasakyan na may mabilis na takbo ang pumupunit sa katahimikan. Sa loob ng maliit na booth, nakaupo si Maria Isabel Santos, 26, half Filipina na may dugong Pampanggenyo mula sa ina at dugong Kastila mula sa ama. Isa siyang kahera sa gasoline station. Nagtatrabaho halos magdamag para maipadala ang sahod sa nakababatang kapatid na nag-aaral sa universidad. Pasado 10:00 nang dumating ang isang sedan. Bumaba ang bintana at sumalubong kay Maria ang malamig na pakikitungo ng driver. Halos hindi makatingin ng diretso ang lalaki. Pawisan ang noo kahit malamig ang hangin at minamadali ang pagbabayad. Napansin ni Maria ang pagkabalisa nito, ngunit hindi siya nagtanong. Sanay na kasi siyang makakita ng iba't ibang klase ng customer bawat shift. Pagkaalis ng kotse, may nahulog na maliit na papel mula sa may bandang trunk. Napansin iyon ni Maria na agad lumabas ng booth para ito pulutin. Isang sulat kamay na mensahe ang nakasulat, "Ayúdame, Cristina," o nangangahulugang, "Tulungan mo ako," na may kalakip na pangalang Cristina. Sandaling natigilan si Maria. Sa isip niya, maaaring biro lang iyon o aksidenteng nahulog na piraso ng papel. Ngunit habang pinagmamasdan ang sedan na palayo sa highway, kumislot ang kaba sa kanyang dibdib. Parang may tinig na pumupulong na hindi siya dapat magwalang bahala. Dumapo sa alaala niya ang sariling nakaraan, isang insidente noong kabataan niya kung saan muntik na siyang maipit sa harassment sa kanilang lugar. Doon din ay natutunan niyang makinig sa kutob. Nagkaroon ng malakas na pandama sa panganib sa paligid. Sa gitna ng lamig ng gabing iyon, muling pumalik ang parehong pakiramdam. Hindi yon basta piraso ng papel. Isa iyong hiyaw ng isang tao na desperadong humingi ng saklolo. Hawak ang maliit na papel. Napatingin siya sa dilim ng highway. Sa isip niya, isang desisyon na kailangan niyang gawin. Manahimik at isantabi ito o maniwala sa kutob na gumawa ng hakbang bago mahuli ang lahat. Samantala, 2 linggo ang lumipas mula nang mawala ang isang dalaga. Si Cristina Morales, 22 anyos na estudyante mula sa Valencia. Nagpaskil na ang pamilya niya ng mga larawan sa mga poste sa syudad, umaasa na may makakakita o makapagbibigay ng impormasyon. Ngunit bawat araw na lumipas, lalo lamang lumalalim ang takot na baka hindi na siya muling makabalik. Ayon sa salaysay ng kanyang mga magulang, huling nakita si Cristina nang magpaalam isang gabi na makikipagkita raw sa isang kaibigan. Hindi niya binanggit kung sino at hindi na rin bumalik matapos iyon. Nang hindi na siya makontak, doon na nagsimula ang malawakang paghahanap. Hindi alam ng pamilya na nakilala niya ang isang mapanganib na lalaki sa social media. Isang taong nagpapanggap na kaedad niya at may mabait na imahe. Sa likod ng matatamis na salita sa chat, nakatago pala ang isang 37 anyos na kriminal na matagal nang nagmamanman sa mga kabataang babae online. Samantala, hawak pa rin ni Maria ang papel na nanagpuan sa gasolinahan. Ilang sandali pa ay tumawag siya sa police hotline. Ipinaliwanag niya ang nakita pati ang kutob na may nakakulong sa trunk ng sedan. Nang tanungin siya kung sigurado siya sa kanyang inuulat ay hindi na nag-alinlangan pa si Maria Isabel. Mariin ang kanyang naging sagot kahit na may posibilidad na nagkakamali siya ng hinala. Idinitalay niya ang itsura ng sasakyan, ang plaka at ang pagkabalisa ng driver. Sa puntong iyon, isinama ng pulis siya sa watchlist ang sasakyan at agad na nagpadala ng alerto sa highway patrol. Hindi pa alam ni Maria Isabel na ang pangalang nakasulat sa papel, Cristina, ay siya ring nasa listahan ng mga nawawalang babae sa lungsod. At sa simpleng desisyong huwag isantabi ang kutob,
Isang piraso ng papel ang naging susi sa imbestigasyong magbubukas sa mas malaking katotohanan. Sa istasyon ng pulis sa Valencia, nakatanggap ng ulat ang mga dispatcher tungkol sa tawag ni Maria Isabel. Agad na sinuri ang detalyeng kanyang ibinigay. Sa opisina, isa sa mga investigador ang nakapansin na ang pangalang Cristina na iniulat ni Maria Isabel ay tugma sa isang nawawalang dalaga na nakapaskil na sa kanilang bulletin. Lalong lumakas ang hinala na ang sedan na binanggit ni Maria ay may kinalaman dito. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa database, napag-alaman na ang sasakyan ay nakarehistro kay Antonio Guevara, isang 37 anyos na lalaki mula sa Castellon. Lumabas sa record nito na dati na itong nadawit sa kaso ng sexual harassment, ngunit nakaligtas sa kulong dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nabuo ang pasya ng mga pulis na hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagkaroon ng koordinasyon sa mga kalapit na patrol ukol sa impormasyon sa sedan at ng posibleng kaugnayan nito sa isang nawawalang dalaga. Isinagawa ang checkpoint sa mga posibleng naging ruta ng sedan na huling nakita sa Valencia. Makalipas ang 2 oras mula nang makalabas ang All Points Bulletin, nakatanggap ng tawag ang isang highway patrol unit na may nakita silang sedan na tugma sa description. Sa madilim na bahagi ng kalsada sa Castellon, naglatag sila ng checkpoint kasabay ang kaba at tensyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, dumating ang sasakyan. Sa una, tila dahan-dahan itong bumagal, ngunit bigla ring nagpatay ng ilaw at sinubukang mag-U-turn. Nagdulot ito ng pagkataranta at muntik makasagasa ng isang officer. Kinakailangan pang tutukan ng driver bago ito tuluyang huminto. Dahan-dahan nilang pinababa ang lalaki. Nakilala siya bilang si Antonio Guevara, 37 anyos, na tila walang balak makipag-cooperate. Pawisan ng katawan, nanginginig ang kamay at paulit-ulit na sumisigaw ng mga alibis na hindi na pinakinggan. Nang siniyasat ang sasakyan, una nilang binuksan ang trunk. Doon, nakumpirma ang lahat ng hinala. Sa loob, may isang babae ang nakahandusay, nakatali ang kamay at paa, may takip ang bibig. Payat na payat, halos walang malay, nanginginig habang nakatitig sa liwanag ng flashlight. Siya si Cristina Morales. Buhay, ngunit halos wala ng lakas. Agad siyang dinala sa ambulansya na nakaabang malapit sa checkpoint, habang si Antonio ay dinakip at ikinulong sa patrol car. Sa gabing iyon, natapos ang mahabang paghahanap. Isang simpleng papel na may sulat kamay na ayudame ang naging susi para masagip ang buhay ng isang babae. At sa checkpoint sa Castellon, natuldukan ang plano ng isang kriminal na muntik nang makatakas sa kanyang kasamaan. Sa loob ng himpilan ng pulisya, isinailalim si Antonio Guevara sa masusing interrogation. Sa una, paulit-ulit niyang iginiit na wala siyang kasalanan, ngunit habang inilalatag ang mga ebidensya, unti-unting nabali ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Lumabas sa investigasyon na ilang linggo bago mawala si Cristina, nakilala niya sa social media ang isang lalaking nagpakilalang 24 anyos na estudyante. Gumamit ito ng peking litrato at kinuha ang loob ni Cristina sa pamamagitan ng matatamis na salita. Linggo-linggo silang nagkakausap hanggang sa dumating ang araw na napapayag siyang makipagkita. Doon siya dinukot sa isang bakanteng lote malapit sa Valencia. Pinilingan siya, ipinasok sa sasakyan at dinala sa isang lodge kung saan paulit-ulit siyang inabuso. Sa bawat araw na lumipas, lalong lumubog si Cristina sa takot at panghihina. Ngunit sa isang pagkakataon, habang pansamantalang nasa labas si Antonio, ay gumawa siya ng isang mapangahas na hakbang. Kahit nakagapos at hindi makasigaw, ay nagawa nitong abutin ang isang ballpen na nakalagay sa mesa. Isinulat niya ang salitang ayudame sa piraso ng papel mula sa resibo ng tinutuluyan. Isiniksik niya ito sa maliit na bulsa ng kanyang jeans. Itinapon niya ito mula sa maliit na siwang ng trunk
habang nakahinto sa gasolinahan ang sasakyan. Ang papel na iyon ang naging tulay niya palabas ng impyernong kinasadlakan. Nadiskubre rin ng otoridad na hindi ito ang unang kaso ni Antonio. May iba pang kababaihan sa mga kalapit probinsya ang naiulat na nawawala sa kahalintulad na sitwasyon. Ngunit walang sapat na ebidensya noon upang siya ay maikulong. Si Cristina ang unang nakaligtas at ang kanyang liham ang naging sandata laban sa predator na matagal nang nakakalusot sa batas. Makalipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang insidente, unti-unting bumalik si Cristina sa normal na buhay. Hindi naging madali ang proseso. Linggo-linggo siyang sumailalim sa therapy upang muling mabuo ang tiwala sa sarili. Ang bawat gabi ay puno ng bangungot, ngunit sa piling ng pamilya, dahan-dahan niyang natutunang bitawan ang bigat ng nakaraan. Isang hapon ng Mayo taong 2017, nagtungo siya sa maliit na gasolinahan sa dulo ng Valencia. Doon niya unang nasilayan si Maria Isabel, abala sa pagkarga ng gasolina sa mga sasakyan. Hindi mapigilan ni Cristina ang pagtulo ng luha nang makita ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Tahimik siyang lumapit, hawak ang isang sobre. Sa loob nito, naroon ang sulat na ginawa niya habang nagpapagaling, puno ng pasasalamat. Kasama ng sulat ang isang maliit na regalo mula sa kanyang pamilya na magalang namang tinanggihan ni Maria, sinabing sapat na ang makita siyang ligtas. Taong 2018, sa korte ng Valencia, formal nang nahatulan si Antonio Guevara. Habang nakaupo sa harap ng hukom, binasa sa kanya ang sentensya, habang buhay na pagkakakulong para sa kidnapping, illegal detention, rape at attempted homicide. Ang kanyang mukha na minsang puno ng kayabangan ay tila papel na lukot at walang forma. Sa balitang ito, nakahinga ng maluwag hindi lamang ang pamilya Morales. Sa wakas ay nakamit ni Cristina ang hustisya mula sa bangungot na pinagdaanan niya. Sa kabila ng bangungot na pinagdaanan, ang kwento ni Cristina at Maria Isabel ay naging patunay na ang tapang at malasakit ng isang tao ay kayang baguhin ang kapalaran ng iba. Kung hindi dahil sa simpleng papel na nahulog at sa desisyong makinig ni Maria sa kanyang kutob, marahil ay naging bahagi si Cristina ng mga kababaihang hindi na kailanman natagpuan. Ang hatol laban kay Antonio ay hindi lamang katarungan para kay Cristina, kundi paalala sa lipunan na ang kasamaan, gaano man ito itago, ay hindi kayang magtagumpay kapag may naglakas loob na magsalita at kumilos. Sa huli, naputol ang kadena ng pang-aabuso at nailigtas ang mga susunod pang maging posibleng biktima.